Siyam na malulupit at epektibong diskarte para gumana ka sa mundo ng pagninegosyo. Yo, what's up mga kasabak sa hanap buhay? Kung ngayon lang tayo nagkita, ako nga pala si Anthony Vergara, dating empleyado at ngayon ay 3 years full-time na sumasabak sa mundo ng pagninegosyo. At gusto ko rin ibahagi sa inyo ang malulupit at mga epektibong diskarte para gumana ka rin sa mundo ng pagninegosyo. Tapusin mo ang video na ito at pakinggan ang siyam na malulupit at epektibong diskarte, lalong-lalo na yung panghuli na diskarte. Napaka-importante nito kasi baka malay mo na gumana ka rin at makapag-umpisa ng maayos sa pagninegosyo. Pero bago ang lahat, alam mo ba na meron din akong nalunging negosyo? Oo, tama. Dahil wala namang tao na nakaperpekto, lahat ay dumadaan din sa pagkalugi. Ang maganda lang dito ay meron tayong mga natututunan sa mga pagkakamali dun sa dati nating negosyo. At para pag sumubok ulit tayo sa pangalawang negosyo ay maiwasan na natin ang mga pagkakamaling ito. Kaya isi-share ko sa inyo ngayon ang malulupit at epektibong diskarte para gumana ka at hindi ka dumaan sa maraming pagkakamali sa mundo ng pagninegosyo. Diskarteng malupit number 1. Iwas utang na kapital sa pagsisimula ng negosyo. Oo, tama. Iwasan lalo na yung may malalaking porsyento na pautang gaya ng 5-6. Kasi sa kanila lang napupunta yung mga porsyento na imbis tubo mo na sa kita mo ay mapupunta pa sa kanila. Kasi yung inaakala mong negosyo mo ay negosyo pala nila na sila ang malaki ang tinutubo, hindi ikaw. Kaya malakas ang loob nila na pahiramin ka ng kapital para sila ang gumanansya ng malaki at hindi naman talaga ikaw. Sa diskarteng iwas utang kapital ay may magandang maidudulot ito, lalong-lalo na sa ating mga nag-uumpisang magnegosyo. Kasi magkakaroon tayo ng maayos at malaking cash flow na pinapaikot. At dahil dito ay mapapalago mo ng maayos ang negosyo mo nang wala kang inaalalang bayarin na utang. Kaya't hanggat maaari ay iwasan na ang may malalaking porsyento na pautang. Lalong-lalo na kung gagamitin mo ito bilang kapital sa iyong pagsisimula sa negosyo. Diskarteng malupit number 2. Magsimula sa maliit na negosyo hanggang sa lumaki ito. Tama, mas magandang mag-umpisa tayo muna sa maliit hanggang sa lumaki ito. Kahit pa merong tayong pondo na malaki na naitatabi, mas maganda pa rin na mag-umpisa ka muna sa maliit. Hindi tulad ng uumpisahan mo muna sa malaki kasi ang iniisip mo ay malaki rin agad ang kikitain mo. Maling diskarte. Ang katotohanan, kapag hindi gumana ang negosyo mo na malaki, kapag nalugi ito, ay malaki ring pera ang mawawala sa iyo. Baka mahirapan kang bumangon muli. Hindi tulad ng maliit ka muna magsimula, kahit pa man malugi ito kasi hindi mo kabisado ang negosyo, ay hindi masyadong masakit sa damdamin. At sigurado, makakabangon ka muli ng mabilisan. Kaya mas maigi pa rin na mag-umpisa ka muna sa maliit. Dahil sigurado naman na mapapalaki mo ito, lalong-lalo na kung gagalingan mo sa pagninegosyo. Diskarte malupit number 3. Kung magninegosyo ka, ay mas maiging hanapin mo muna yung target market mo bago ang produkto. Ito ang nakikita kong mas maiging diskarte ngayon para malaman mo kung ano ang tutumbukin mong produkto o serbisyo. Tsaka dapat ay magaling ka rin maghanap ng solusyon sa problema ng napili mong market. Dahil maaring ito na ang magiging negosyo mo, yung solusyon sa problema nila. Maganda rin ang ganitong diskarte, lalo pa kung hindi ka pa sure kung ano ang ininegosyo mo. Once na nakapag-solusyon ka sa isang problema ng market mo, ay maaaring ito na ang gawin mong negosyo. Diskarte malupit, number 4. Ilagay mo ang pwesto ng negosyo mo sa malayong lugar. Huwag dyan malapit sa bahay mo. Dahil yung magagaling mong kamag-anak o kakilala ay uutangin lang yang produkto mo o serbisyo. At sasama pa ang loob nila kapag hindi mo sila pinautang. Sa diskarteng ilayo mo ang negosyo sa bahay mo, ay mas mapapatakbo mo ng maayos ang negosyo mo at mapapalago rin ito. Sa huli, kapag gumanda na ang takbo ng negosyo mo at lumaki na ang kita, ay mas makakatulong ka tuloy sa mga kamag-anak mo dahil meron ka ng pera na pangtulong sa kanila. Diskarteng malupit, number 5.
Alagaan mo at bigyan mo ng magandang serbisyo ang mga customer mo. Dahil ang pera nila ang magiging dugo o buhay ng negosyo mo. Dahil kung walang customer ay mamamatay ang negosyo mo. Kaya importante na pahalagahan mo ang mga customer o mga consumer mo. Diskarte malupit, number 6. Dapat ay meron kang mahabang pasensya sa pagninegosyo. Dahil hindi mo makakamit ang pangarap mong tagumpay sa mabilisang paraan. Dahil walang shortcut sa paglago o pagyaman ng negosyo mo. Patagalan ang labanan sa negosyo. Kaya kung sino ang hindi tatagal ay matatalo. Kahit mabigo ka man sa negosyo mo ngayon, ay bumangon ka lang at lumaban muli. Mag-umpisa muli ng panibago, bitbit ang natutunan mo sa mga pagkakamali mo. Diskarte malupit, number 7. Hanapin mo ang mga taong katulad mo mag-isip dahil sila ang makapagbibigay sa iyo ng tamang advice, lalong-lalo na sa pagninegosyo. Dahil kapwa negosyante ang makakaintindi sa kapwa niya negosyante. Wala kang mapapala kung sa empleyado ka makikipag-usap. Dahil iba ang mindset mo sa mindset nila. Kaya wala silang maibibigay na magandang advice para sa iyo. Iwasan mo rin ang mga taong hihilahin ka pababa. Doon ka sumama sa mga hihilahin ka pataas. Kailangan nating umangat. Dahil naniniwala ako na hindi mahirap ang makakatulong sa kapwa mahirap, kundi yung taong nakakaangat. Diskarte malupit, number 8. Magnegosyo ng walang puhunan. Oo, tama ang narinig mo. Pwede kang magnegosyo ng walang puhunan. Gagamitan mo lang ito ng malupitang diskarte, gaya ng magbenta ka muna ng produkto kahit wala pa yung produkto. Sa diskarting ito ay napakalaking bagay kung pinagkakatiwalaan ka ng mga tao dahil mapapagana mo ang negosyo ng walang puhunan. Kundi tiwala nila sa iyo ang puhunan mo. Subukan mo ito sa mga kakilala mo o kaibigan mo na may tiwala sa iyo. Subukan mong bentahan na sila ng produkto. Tapos, saka mo nabilhin yung produkto gamit yung pera nila. At may tubo ka na rito. Ang tawag ko sa discarding ito ay kredibilidad mo, ang puhunan mo. Basta siguraduhin mo na huwag mong sasayangin ang tiwala nila sa iyo. Dahil kung hindi, sigurado, maagang matatapos ang negosyo mo. At ang huling diskarte. Diskarte malupit, number 9. Dapat ay mag-content ka. Napaka-importante na makita ang mukha mo sa social media. Nang sa gayon ay mabilis kang makakabuild ng tiwala sa mga tao. Lalong-lalo na sa mga magiging potential na customer mo. Ang labanan ngayon, kung negosyante ka, ay dapat nagko-content ka na rin. Dahil kung hindi, ay baka mawala ka sa mundo ng pagninegosyo. Naniniwala kasi ako na sa pagninegosyo ay dapat may kredibilidad ang pangalan mo para mabilis kang makakuha ng tiwala ng mga potential customer at mga potential na investor para sa negosyo mo. At yan ang siyam na malulupit at epektibong diskarte para mapagana mo ang sarili mo sa mundo ng pagninegosyo. Pero hindi ko ginagarantisado na hindi ka malulugi sa gagawin mong negosyo. Dahil hindi naman ako may hawak ng negosyo mo, kundi ikaw. Ang payo ko lang, kung malulugi ka, ay huwag kang matakot na sumubok muli. Dahil gaya ng sinabi ko ay patagalan ang labanan sa mundo ng pagninegosyo. Kung nalugi ka, sumubok kang muli. Start on what you have. Pwede kang mag-umpisa ng negosyo nang walang puhunan. Basta ang importante ay tuloy-tuloy ka lang sa pagninegosyo mo. Dahil napasabak ka na dyan. Hanapin mo ang mga taong kagaya natin mag-isip para may mapagtatanungan ka ng advice or mentor. Sa pagsabak mo sa negosyo ay patibayan ito ng dibdib. Hanapin mo ang mga taong makakatulong sa'yo. Basta ipursige mo lang. Dahil naniniwala ako na may kanya-kanya tayong panahon para sa pagdating ng ating tagumpay. Basta ipagkatiwala mo lang sa Diyos. Dasal,
pagpupursige at paghahanap ng mga tamang taong makakatulong sa iyo. O siya, sige. Salamat dahil natapos mo ang video ko na ito. Sana nakapagbigay ng ideya at kahandaan kung sakaling sasaba ka sa pagninegosyo. Please share and comment na rin mga kasabak kung gusto mong sumabak din sa mundo ng pagninegosyo. Muli, ito po si Anthony Vergara, ang kasabak mo sa hanap buhay at sa pagninegosyo. Until next video, tandaan, mahal tayo ng Diyos ng buong may kapal. Paalam mo na mga kasabak sa negosyo.